Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong araw na ito ay ako ang itinalaga upang mangaral po sa inyo sa mga baguhan. Ako po pala si Pastor Hill. Ah, Dito po namamastor at nag-oversee sa ibang mga churches sa Cavite, sa Metro Manila at sa Metro South. So, welcome po mga kapatid sa mga baguhan. Welcome po kayo. So, kapit lang po, no? Mamaya sa ating pong pangangaral. At itong nagdaan linggo ay bumaha ng mga pagpapala. Ano po? May only rice, may only treat, iti-treat sa Vikings, no? Habang nabubuhay. Kilala niyo po ba yon? Yung pati doon sa Paris, ni Paris Overload. Ganun. Walang humpay na kainan, no? Binigyan ng Kuya Joel yun eh. Sa Mega World. Nagbigay si Kuya Joel ng empleyado po siya ng Mega World ng 3 bedrooms worth 32 million plus 3 million cash, no? So ang dami, almost less 100 or more than 100. Meron ding sa kabilang banda, meron ding kalungkutan. No? Meron palang kapaitan, pero ang determinasyon ng ating atletang ito ay kanyang ginawa ang lahat. No? Kumusta na po kayo sa inyong mga pangarap? Inyo po bang nabangga na sana'y magkaroon din ako ng anli? No? Kumusta na po ang inyong mga pangarap, mga magulang, mga anak? Saan ho ba nakasalalay ang inyong mga kagustuhan sa mundong ito? Sa ating pong pag-aaral, layon po natin na higit pala yung plano at layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sana'y ibangga natin ang ating mga pangarap, ating mga ginagawa sa araw-araw ayon sa kanyang panukala, plano at layunin sa bawat isa sa atin. Amin po ba? Kasi kung hindi ho natin unawain po ang aral na ito, sayang lang. Kaya po sana sa bawat nakipag-isa sa Panginoong Jesus ay kanya nang itakda ang kanyang buhay na dito ako makikipag-isa. Dito ko ikakapit ang buhay ko habang may hininga ako. So, ating pong pag-aaralan ay may pamagat na sa walang hanggan. No? Sa walang hanggan. Kasi po kung ang plano at layunin lang natin sa mundong ito ay dito lang, wala hong kapakinabangan. Tao lang po yung kahinat na nating pangarap ay dito lang, wala hong halaga yun. Sa mata ng Diyos, maaring sa mata ng tao ay tagumpay ka. Kaya lang, aanin mo naman ang buhay rito ay pansamantala lang. Kaya ho, kung ano yung plano at layunin ng Diyos, yun yung ating alamin, unawain at isabuhay. Dahil yun yung karunungan. Wala ho sa pagpapahalaga sa ating pong katawagan bilang mga anak na may plano ang Diyos sa bawat sa atin. Gusto niyang makasama niya ang bawat isa sa walang hanggan. Amen po ba? So ang buhay Kristiyano po ay buhay espiritual. Kahit anong ginagawa mo, kumakain ka man, umiinom ka man, lagi mong kasama ang Diyos dapat. Kasi kung hindi po, saan nakabase ang buhay natin? Kahit po kung saan ka pumunta, dapat kasama ang Diyos. Kasi kung hindi, dito lang yun. Sayang. No? Kaya ho, kung mali ang pagkaunawa natin kung bakit tayo ay Kristiyano, maaring mabalakid, maaring mawala dahil sa mga karanasan at mga pangyayari sa buhay natin. Marami hong bumibitaw sa pananampalataya sa dahil lang ang kanilang pagtingin ay dito lang sa sanlibutan. Buhay nila gayong hindi naman yun talaga ang disenyo ng Diyos. Gusto ng Diyos, makasama niya
ang lahat sana sa walang hanggan. Yan po yung ating pag-aaralan. Kaya po kuminsan mali po ang itsura ng mga buhay ng mga mananampalataya na sa labas ay makikita mo sila'y masaya. Pero sa kalooban nila mayroong mga kalungkutan, mayroong kapsiphayuhan. No? Sana'y tingnan natin, silipin natin ito sa lente ng sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, so pabasa natin ang mga nasabing talata. Okay? 13. Daniel, Kabanata 7, talata 13. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Talata 14. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Talata 27. Ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman. Maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Thank you, Ate Shama. So, ano po ba ang ibig sabihin ng pangitain ito ni Daniel? Ito po ay pangitain na kung saan ay ito yung naging dahilan din ng Panginoong Hesus ng pagharap niya sa kay Caiphas na hatulan siya ng kamatayan. At sabi niya, wala na tayong ibang iparatang pagkat narinig ko na sa kanyang mga labi ang kanyang pamumusong sa Diyos. Kasi po, alam ng mga Pariseo, ng mga Israelita, ang ibig sabihin ng pangitain ito, na kung saan ay meron pong nakita sa alapaap, yung cloud strider na tinatawag, ang Panginoong Hesus. Alam nila na ang taong ito ang siyang binigyan ng kapamalaan ni Yahweh. Kaya lang, hindi nila matanggap na yun ay ang Panginoong Hesus. Dahil kilala nila ang Panginoong Hesus na siya ay anak ng karpintero at kapatid ni Jude, kapatid ni Santiago. Hindi nila matanggap na yun ay mismo ang Panginoong Hesus. Pero alam nila na merong nakasakay sa ulap at siya po yung Diyos at yun ay hindi nila ipagkakamali. Kaya ho, ano nga ba itong kaharian na ito? Ito ay ibinigay sa Kanya na paglilingkuran siya ng lahat ng tao, sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas. Sino ito? Ito yung parang isang tao. Cloud rider. Kaya po darating po siya at makikita yan ng lahat ng tao. At wala nang pagkakataon ng mga taong tinanggihan ang inaalok niyang kaligtasan sa pamamagitan niya. Kaya sabi niya, ang kaharian, mayroon pong kaharian, at karangalan ng mga kaharian. So, may kaharian, may mga kaharian, saan sa buong daigdig. Nangyayari na po ba ito? Hindi pa. Ito po ay mangyayari sa huling panahon na kung saan ay kanya na hong lulupigin at ang pinakahuli ay ang kamatayan. Kaya po meron pong maglilingkod at yung mga maglilingkod na yon, yung binabanggit niya ditong mga hinirang, no? Mga hinirang. Sino ang maglilingkod sa kaharian? Sa mga kaharian sa buong daigdig? Yung mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sino yung mga yon? Sana'y makabilang tayo ron. Kasi ho, ang mga ito ay maghahari magpakailanman. Sila, kasama nung hari na naghahari sa kaharian at sa mga kaharian. Oh? Maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Kaya po, pagdating ng panahon na yon, hindi ang mga anghel ang kasamang magbahari ng kataas-taasang Diyos, kundi ang kanyang mga lingkod. Kaya nga sabi ni Pablo, alam niyo po ba na ang kayo ay hahatol sa mga anghel sa araw na iyon? Kaya po yung mga mananampalataya dapat
sa atin unawain na tayo ay ibibilang ng Diyos na maghahari sa mga kaharian, no? Magpakailanman. At yung binanggit ni Mateo o ni Marcos, sabi niya, nung tinanong na siya ni Caiphas, sino ka nga ba? Ikaw ba ay anak ng Diyos? Sabi po ng Panginoon, ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao. Siya yon, ako nga. Makikita niyo ako bilang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Makikita rin ninyo. So siya'y nakaupo, at kaya doon sa rapture, makikita ng lahat ng tao ang nakaupo at ang kordero at ang mga tao ay nais nang sila ay itago ng mga bundok sapagkat hahatulan na sila. No? Kaya siya'y darating na nasa alapaap ng kalangitan. At yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya po ang punong pari nang marinig niya ito, hindi na anya kailangan pa ang mga saksi. Narinig na ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Yun yung bitag ng Panginoong Hesus upang siya ay hatulan. Akala ng mga kalawakan, mga espiritu sa kalawakan, ay wala na hong patutunguhan ang kaligtasan ng tao. Hindi nila alam. Kung alam lang nila, sabi sa 2 Korinto, ay sana hindi nila ipapapatay ang Panginoong Hesus. Kaya ang kasagutan upang ang tao ay makalaya sa kamandag ng kasalanan at kamatayan ay ang buhay ng Panginoong Hesus. Ito po ang deklarasyon niya siya'y hatulan ng kamatayan. Pagkat inaangkin na niya na siya nga ang cloud rider, ang nakasakay sa ulan. Yun. So ang tanong, ano po ba ang kaayusang inilalahad ng Biblia pagdating sa walang hanggan? So meron pong walang hanggan. Ito po yung tunay na forever. No? So yung BFF, ano ba ang BFF? Best friends forever. Hindi ho yun. Sa kalangitan ho, meron pong forever. O sa presensya ng Diyos. So lahat po dapat ibangga sa katotohanan ito na meron pong walang hanggan. Dalawa nga lang ang patutunguhan. Walang hanggan din naman po yung isa, yung tatalikod sa Diyos at hindi mananampalataya sa Diyos. Yun nga lang, pagdurusang walang hanggan. So, pero yung ninanais ng Diyos, sana all, ay makapiling niya sa walang hanggan. At dito po yung sa daigdig mangyayari. No? So ano nga ba ang kaayusang inilalahad? Una, maghahari ang Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ng lahat ng mga hinirang. So ang Diyos ay maghahari, kikilalanin ng lahat na ang Diyos ang naghahari sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po, ito po bang ating mundo ngayon ay ang naghahari na ang Diyos at ang Panginoong Hesus? Sino nga ba ang naghahari ngayon? Hindi pa po. Pinaghaharian lang niya sa ngayon ay ang mga taong nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Kaya ho, ang sabi ng iba, sana wala ng dyablo. Sana wala ng kasalanan, sana wala ng patayan. Sana'y wala na si Satanas. Ay, hindi po mangyayari yon. Hindi pa, ngayon. Pero mangyayari talaga yon sa darating na panahon. Kasi kung gawin na yun ng Diyos, di wala nang maliligtas. Sapagkat lahat ng kumakalaban sa Diyos ay kanya nang hahatulan. Hindi po parsyal. Si Satanas lang ba? Hindi. Lahat ng nagkasala at tumalikod sa Diyos, ayaw sa kanya ay kanyang hahatulan. No? So ang walang hanggan ay katulad lamang ng panimulang layunin ng Diyos nang likhain niya ang tao. Ating papakita, mula pa dun sa Eden, wala ho siyang planong iba kundi ang tao sa kanyang layunin na makasama ang tao sa walang hanggan. Si Adan at si Eva ay kasama niya, kasama ang mga inilikhang makalangit doon sa Eden. Kaya lang, sa salyami-dami ng kakainin, yung kinain pa yung ayaw ng Diyos. Hindi po karapatan sana ng tao na alamin kung ano ang masama at mabuti. Sa Diyos sana yon. Kaya lang pinangahasan ng tao na suwayin siya. Kaya ngayon,
Nalalaman na niya kung ano ang masama at mabuti. Kaya lang, lagi hong kapilian ng tao dahil sa paglayo niya sa Diyos, lahat ang pipiliin niya ay maghahantong sa kapahamakan. Di sana ho mangyayari yun. Kaya lang, sa kasaysayan, no, ang plano ng Diyos na pamahala ng lahat sa kalangitan, ang mga inilikang mga langit, anghel, mga kerubim, cherubim, at dito naman sa daigdig, sa mga pamagitan ng kanyang mga anak, yung mga anak niya. Kaya nga sabi nga niya kay Adan at Eva, magpakarami kayo. Punuin ninyo ang daigdig at gawin ninyong Eden. Oh, ang tao ay nagkasala. Lumayo sila sa Diyos, nagpasya ang Diyos na pumunta na sa langit. Tumigil ba ang Diyos? Ito mga kapatid, remember this. Hindi nakadepende ang plano at layunin ng Diyos sa tao, sa kanyang pangako. Lagi hong win ang Panginoon. Hindi ho nakadetermina ang plano at layunin ng Diyos sa tao. Lagi pong sa Kanya yon. Kaya po sa Kanyang tipan, wala siyang layon, ang tao ay isama niya. Pero may kapilian ang tao. Ilalatag niya ang lahat. Kaya nga po sa kasaysayan, kung paano tinawag niya si Abel, si Noah, doon sa Babel, na wala nang mabuti, si Abram na lang ay kanyang pinili. Pinili upang ipagpatuloy ang kanyang plano at layunin ng tao'y makasama niya. Kaya lang hindi niya ho pinakialaman yung will natin upang masunod ang kanyang kalooban. Gusto natin, yun ang nais ng Diyos. Pagpaparayang minamahal natin siya, kaya gagawin natin ang para sa Diyos. Kaya po, ang mga nilikang makalangit ay doon niya sa kalangitan o kaya mamamahala. At dito rin naman sa lupa, ang tao ang mamamahala. Kaya lang, dahil sa ginawang kasalanan ng ating unang mga magulang, nabahiran tayo ng kalakasan, na laging kiling. So ano po yung ginawa ng tao? Imbis na lumapit sa Diyos, lumalayo sa Diyos. Ang Diyos ang lumapit sa atin. So, ito po ay ating tukuyin ang pamamahala ng kanyang mga anak na tao sa daigdig. No? Pabasa lang yung naka-highlight lang. Uli. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So kung titingnan natin mga kapatid, ang Panginoon ay binigyan ng kapamanang karangalan at ng kaharian. At tayo namang tinawag niya ay pamamahala niya sa kapamalaang hindi magwawakas, sa kanyang kaharian na hindi mawawasak. Di po ba ang iba'y gustong-gusto, maganda ang kumpanyang pinasukan ko, pakatapos ko ang anak ko naman ang susunod. Walang humpay na pagpapala. Ang Diyos sa mga lingkod niya, gusto niya na ang tao na maglilingkod sa Kanya ay Kanyang isasama, maghahari, magpakailanman. No? Yan. Kaya po, kung hindi nasasanay ang mananampalatayang maglingkod sa Diyos sa mundong ito, paano maaasahang maglilingkod tayo sa Kanyang paghahari? Kaya po, tayo mga mananampalataya, kung di naman natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, paano tayo makakasama niyang sa kahariang hindi magwawakas? Kung dito pa lang, hindi na natin na-exercise. Kaya po sana magsuri po tayo, wag po kayong masasaktan. Ayaw ng Diyos ng Kristiyanong hilaw. Ayaw niya ng taong kinikilala siyang Diyos, pero ang buhay niya, lisya naman sa araw-araw. Kasi mangre-relihiyon lamang po tayo. Gusto ng Diyos na maunawaan natin na ang buhay sa mundong ito ay nakatuon sa Kanyang plano at layunin. Di lang ho rito sa lupa. Kasi kung sa lupa lang ho, ay nangre-relihiyon lamang tayo. Biruin mo, sasabihin natin sa iyong Panginoon, tagapagligtas, kasama maghahari. Pero ayaw naman natin gawin ang gusto niya. Di po ba, mga kapatid? Mahirap pong sabihin natin ito, pandaya ng kaaway.
Oh, sinabi ng mga aral ng una, tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka na. Hindi po. Ang kaligtasan nun may bunga. At yun yung pagbabago na ang kanyang buhay ay na kay Kristo. Hindi na sa ating mga sarili. Sabihin naman ng iba, makasarili ang Diyos. Hindi po. Ang paglilingkod natin sa Kanya, yun yung buhay na ganap at kasiyasya. Kasi po pag dinadaya natin, Kristiyano ako, ligtas ka na, pero ang buhay mo hindi nakikitaan ng paglilingkod sa Diyos, pagbabagong buhay, paano masasabing ikaw ay ligtas? Amin po ba? Kapatid. Sana'y maunawaan natin na hindi ho dahil sa connotation na we are born again, tayo ligtas. Hindi po. Kalaki po niyan na mamaya yung mga pagtitiis, pagtatyaga. So, ang sabi riyan, ang kaharian, karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang. Yung mga naglilingkod sa Kanya. Kaya po, kailan mangyayari ito? Ay dito po, mga kapatid. Ito ay tinaaral natin, ulitin lang natin. Ayan, nakasama tayo sa rapture. At dito ay wawakasan na ng Diyos ang mga pagkakasalan ng tao. Ayaw nyo sa akin, ipinapangaral na sa panahon na ito. Ayaw nyo, ipapakita naman ng Diyos ang kanyang puot sa pamagitan ng 7 trumpets at saka 7 bowls. Kailan maghahari ang Panginoon? So pagkatapos ng millennium, at dito, maghahari ang Panginoon dito ng 1,000 years, then lalabas na yung lahat kuhukuman. At dito, nire-restore na ng Diyos ang mga karagatan ay mawawala, ang mga bundok papatagin, yayanigin lahat. At ang matitirang bundok ay ang bundok ng Olibo na kanyang central government. At siya ay mamamahala ng 1,000 tao. So, makasama niyang mamamahala rito yung mga naglilingkod sa kanya. At kaya yung mga na-rapture, minsan pa ay sila'y dadalhin ng Diyos sa 1,000 taon para kasamang maghari. 40 generations po yan. Yan. Kaya po marami pa rin sa panahong ito ay marami pa rin ang magre-rebelde pagkatapos ng 1,000 years. White throne judgment, then ang lahat ng mga wala sa Panginoon ay kanya hong parurusahan sa lawang apoy. At ang mga mananampalataya naman ay kasama niyang maghari magpakailanman. So ito po, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng iba, hindi sila parehong Diyos. Pareho po silang Diyos. Pero nagpapailalim ang Panginoong Jesus. Hindi po question sa kanila yung pantay dapat. Tupo po yun. Pareho silang Diyos, persona, pero nagpapailalim siya sa Ama na siyang naglagay ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghari ang Diyos sa lahat. Kaya po yung binanggit po dyan na kapag lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ay papailalim, may nangyari po dyan. Ang Panginoong Jesus ay Diyos magpakailanman. Siya'y hari. Nung siya'y nagkatawang tao, dinideklara niya, ikaw ang aking anak. Dahil sa kanyang pagtupad sa kanyang kalooban, na ang tao ay makasama niyang maghari. Dahil sa kanyang ginawa. Yung deklarasyon ng araw, pag ikaw ay itatalaga, ikaw ay tinatalaga kong aking anak. Deklarasyon po yun. Dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus. So, kaya po yun, ikaw ang aking anak, anak na siya noong pa man. Kaya lang, nung doon sa ginawa niya, ipapakita niya ngayon na siya ay dinideklarang mamamahala at papailalim ang lahat ng kapangyarihan. So, kailan po yan? Dito po yan, sa walang hanggan. Yan. So, dito sa puting trono, lahat na rito, hahatulan yung mga wala sa Panginoong Jesus, ilalagay sa lawang apoy, sa impyerno. At ang mga nasa Panginoon naman, ay magharing kasama niya sa daigdig na ito. Hindi po sa langit, ha? Sa daigdig na ito. Babaguhin ng Diyos to, at dito, mamaya makikita natin kung ano yung gagawin ng Diyos. No? Tuloy natin. Sino ang mga hinirang? Babasa ako. Yan. 2 Timoteo, Kabanata 2, talata 10 hanggang 12. Pinagpagtiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang
buhay na mula kay Kristo Jesus. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Hesus Kristo, mapubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Thank you, Ate Siama. So sabi ng iba, tingnan niyo po, tapat ang Diyos kahit magkasala tayo, ay tapat siyang tayo ililigtas. Yun ba yung sinasabi ng teksto? Kasi yun yung kanila, tapat ang Diyos eh. Kahit hindi tayo anya tapat, ay nananatiling tapat pa rin. Ililigtas pa rin niya ako. Yun ba yung nakasaad dyan? Hindi po. Tapat siyang maghahatol. Tapat niya hong ibibigay ang kanyang mga pangako. Kaya nga lamang doon sa mga hinirang, tingnan mo si Pablo. Ang layo ni Pablo kung bakit siya naglilingkod. Nagtitiis po siya dahil alam niya ang plano at layunin ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. So sabi ron, upang magkaroon sila ng kaligtasan. Sino yung mga binanggit? Mga hinirang. Ibig bang sabihin, hinirang, mangligtas na? Lahat ng tao ay hinirang ng Diyos na maging anak niya. Amin po ba? Kaya lang kapilian ng tao. Kaya doon sa mga hinirang, sabi ni Pablo, pangangalagaan silang Diyos kung sila ay makipag-isa na magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay. Saan sila kasama? Ay ito, mga kapatid, huwag po tayo masasaktan. May mga Kristiyano na ayaw ng pagtitiis. Gayong ang sabi ng Panginoon, kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, tayo rin ay mga kasamang maghaharing kapiling. So ang iba ho, ayaw ng pagtitiis. So pastor, magsusol lang ako kung kailan ko gusto. Pero kinakatok na. Mag-temple ka kaya o mag-ushering ka kaya? Pastor, may sarili po akong panahon. Saka na lang ako maglilingkod sa Diyos. Yun ba yung kasamang magtitiis? Yun, may prayer meeting po tayo, may Bible study po tayo. Ay, hindi po ako pwede, ate. May lakad po ako. Yan ba yung kayang magtiis para sa Panginoon? Kaya po, kung ganun ang ginagawa natin, sad to say, nangrirelihiyon lamang po tayo. Ay, hindi po yun ang pakay ng Diyos. Pakay niya, isang katawan na maglilingkod sa Kanya. Dahil marami pa hong mga gusto niyang maging anak. Paano ka mga naman makangaral kung hindi ka magsasanay? Paano ka naman magsasanay kung hindi ka naman tumugon? Diba? So pagdating po sa church, iglesia, pag tayo ngayon nakipag-isa, Kristiyano ka ngayon, born again ka ngayon, dapat bukas born again ka pa rin, susunod na buwan, born again ka pa rin. Taon, habang ikay nabubuhay, born again ka. Di ho pwede hong, pastor, elder, pahinga muna ako sa Kristyanismo. Magliliwali nga po ako. Hindi po yun. Be honest to God. Be honest to ourselves. Be honest to others. Kailangan nila ng tulong-tulungan sa. Kasi pag hindi natin yung ginagawa, ang sabi po yun, siya ating ikinahiya. Okay, sa anong pamamaraan ang kinahiya natin ng Panginoon? Ibawa, alam mong Kristiyano ka, niyaya ka na halimbawa, mag-inuman o gano'n. So, ikinahiya mo ang Panginoon. Halimbawa, hindi mo man lang masabi na born again ka, kinahiya mo ang Panginoon. Halimbawa, alam mo ang linggo ay para sa Panginoon, pero niyaya ka dahil may unli food, so pinagkalit mo ang pagkakataon na ipaglaban mo ang pananampalataya. Mga kapatid, sa totoo lang, nasasaktan po ang Diyos sapagkat ang gusto niya, mamuhay tayo para sa Kanya. Dahil ang pamumuhay nating labas sa Kanya, ipapahamak natin. Selfish ba ang Diyos? Hindi po. Ibinigay nga Kanyang anak eh. Ibibigay niya ang Espiritu Santo, tapos sasabi, siya ay selfish? Hindi po. Alam ng Diyos ang ikabubuti po natin. Kaya yung linggo sana ipaglaban po ninyo. Dahil
Kapag hindi ho, sasabihin lang nila, pare-pareho lang naman pala tayo ha. So wala kang ipinaglaban, ikinahiya mo ang Panginoon. Ipagbibigay sulit natin mo sa Diyos. Sana'y pag sinabi hong para sa Panginoon, ipaglaban ho natin. Dahil doon nakikita ang kaibahan mo na meron kang Diyos. Na hindi sa pamantayan ng mundong ito, kundi sa pamantayan ng Diyos. Pero kung halimbawa, ikaw naman ay napugutan ng ulo, ay wala na talagang magagawa ron, no? Ikaw ay nawalan ng paa dahil na-aksidente ka, hindi ka talaga makakapunta, no? So, sino ay mga hinirang na binabanggit ulit? Yan. Sa mga magtatagumpay. At tutupad ko ng kalooban ko hanggang wakas. Hanggang kailan? Hanggang Pasko lang ba? Hanggang wakas. Kaya araw-araw, ginagawa mo para sa Panginoon. Magbubukas ka ng laptop, kasama ko ang Panginoon. May panonoorin ka, kasama mo ang Panginoon. May lalakarin ka, kasama mo ang Panginoon. Hanggang wakas. Hindi po pwedeng, Panginoon, sa linggo lang ako pwede sa iyo, ha? Ay, ngayong Lunes hanggang Sabado, masaya po yung barkada, sa yung ginagawa namin. So, yun. Kasi po ang Kristyanismo, sinasabi nila, dapat balanse. Dapat mayroon ka sa pamilya, mayroon ka sa church, mayroon ka sa mga friends mo. So, kailan nagkakaroon ng pagkakaroon ng pie? Ganyan. Oh, 1/4 sa Diyos, 1/4 sa aking leisure time. Binilagyan pa ng porsyento. Sa Panginoon, ito, malaki naman na Malaki naman. Pwede ba yun sa Kristiyano? Ang lahat ng buong pagkatao natin ay sa Diyos. Wala hong porsyento. Wala hong balanse. Pag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang pamilya mo. Pwede bang sabihin na sumusobra ka na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo na napapangalagaan ang pamilya mo? May kahatulan ka bang sabihin yun sa isang tao? Na siya yung sumusobra na sa ministry at wala ng pagkakataon sa pamilya? Di po ba? Kaya po wala hong pagkakaroon ng pie. Lahat po ay whole pie ang Kristyanismo. Amen po? Hindi po pwedeng sa maliit lang. Hindi po. Lahat ay para sa Panginoon. So mawari po sa mga talatang ito na ang pananampalatay kaligtasang tinanggap ng Kristyanismo ay kailangang sinupin at ipagtagumpay sa buhay. Atin pong limiin kung paano nating ipinamumuhay ang ating mga pananampalataya. Ipinaglalaban ba natin sa pamagitan ng pagsunod at paggawa sa kalooban ng Diyos? Kung ikahiya natin siya, ikakahiya rin niya tayo. So pangalawa, ano ba ang paayusang inilalahad? Mananahan tayo sa bagong langit at bagong daigdig. Hindi po sa langit. Sabi ng iba, saan ba talaga ang tahanan ng taong pag siya'y namatay na? Temporary, sa langit siya. Pero para ho mamuhay magpakailanman, dito po ito yung sa daigdig. Sabi nga natin kapag naayos na, no? Ang daigdig na ito na ating nakikita at pinananahanan ay hahatulan at papanibaguhin pagdating ng wakas. So, babaguhin po ito. Kaya yung mga high-rise building na yan, mawawala yan. Patag lahat. Mawawala ang karagatan, sabi nila. Kasi ang karagatan ay binabanggit sa Biblia na judgment. No? Maaring literal o maaring hindi. Pero, di ko alam. Sana'y may karagatan pa rin. Kasi di na ako makakatikim ng mga isdang dagat. No? Hindi natin alam kung ano ang buhay sa magpakailanman, kung kakain ba tayo o hindi. Di ko alam. Ha? Pero marami kasi mayroon pong mga pamamahalaan tayo. No? Kasi pati ang silip, ang Panginoong Yesus, nung siya nabuhay na magmuli, kumain siya, di ba? So maaring gano'n. No? So, ang mga maliligtas ay mananahan sa bagong langit at bagong daigdig. Kaya ito po, so wala na ho yung, wala nang kasakitan, wala nang doktor. So, wala na hong St. Peter, gano'n. Lahat. Mamaya makita natin. No?
Ano nga ba ang pagkakakilanlan sa bagong langit at bagong daigdig? Sana ito yung asam nga ng bawat isa. Pakibasa nga uli, Ate Siama. Pahayag, Kabanata 21, talata 1 hanggang 7. Pagkatapos nito, nakita kong isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen. So, sa pangitain ni Juan, ipinapakita na ng Diyos ang mangyayari sa huling panahon. Tapos, sabi nga ron, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Ano yung langit? Itong atmosphere, hindi ho yung mga stars, ano? Yung mayroon po kasing atmosphere tayo na kung saan nakikita natin yung mga ibon, lumilipad. No? At yan babaguhin niya. So, yung pangalawang langit na nandoon naman mga nagrebelding mga anghel, ay mawawala na rin yun. At sila ay ibababa rito, na tinatawag na between, at sila'y sama-samang ilalagak doon sa lawang apoy. Kasama ang mga taong tumalikod sa Kanya at tinanggihan ang Kanyang inaalok na kaligtasan. Kaya sabi ron, wala na ang dating langit at daigdig. Itong lugar, itong ating tinitirahan ngayon. Kasi nga, pag pumunta ka nga naman sa mga esterod, lalo na dito sa Metro Manila, ay ang kadumi-dumi. No? So wala na hong mga punong kahoy sa kagubatan. Kaya pag bumaha, ay talaga namang wash out lahat. So hindi po itong daigdig na ating titirahan. Kung nagnanais kayong magpakidalubhasa at gusto nyo sa bandang malamig na lugar, maganda yon. Pero pagdating ng panahon, kung ubusin mo yung panahon mo dyan, sayang lang ang iyong resources. Kasi naubos ang buhay mo sa mundong ito at hindi sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang iglesia. At baligtad po ang mangyayari sa panahon na yon. Ngayon, ang hirap po ng buhay, tumataas ang mga bilihin. So ang dating 20 bigas ngayon ay 54, 55. Ang dating galunggong na 20 ay ngayon ay 140, 160. Talakitok, ang dating 180 ang kilo, ngayon 350. Ang dating itlog na 3 piso. 3 piso nung araw. Ngayon ay 950, pag bibili ka ng kalahati, 265, may tawad na. Walatang akong namimili, ano? Ayun. So maninirahan siyang kasama nila. Sino yun? Ang Diyos, bababa. Papahirin na yung luha, wala nang kasakitan, wala na hong insurance, wala na hong fitness gym, mga ganon. No? So, kaya po dito po, wala na hong kasalanan, ihiwalay na ng Diyos ang mga naghimagsik. No? At sabi nga ron, ang paanyaya na, ang sino mang nauuhaw ay bibigyan niya ng tubig na walang bayad. Kaya sabi niya, halina kayong mga napapagal at nabibigatan. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Mag-aral kayo sa akin. Kaya po, ang nauuhaw, sabi ho, manghihinayang. Uhaw sa pag-ibig, uhaw sa pagkalinga. Frustrated po tayo pag hanapin natin yung sa tao. Dahil ang tanging makapagbibigay ng kagalakan, kapayapaan at kapanatagan ay ang Diyos. Kaya pag pinili ng taong hanapin sa sanlibutan, mapapahamak siya.
Kaya lang ang iba hindi nagiging marunong sa dahilang inuubos niya ang kanilang panahon sa competition ng buhay sa mundong ito. Gayong iniaalok ng Diyos ang kagalakan at kapayapaan na sa Kanya lang matatagpuan. Sabi nga ng isang vlogger na anak ng Indonesian, ayaw ko kung sumasagi sa inyo yan, ikapitong bilyonaryo dito sa Asia, yung tatay niya, Indonesian. Wala siyang trabaho, maglustay lang ng pera. Di ba? So, sa Singapore pa siya tumira, sabi niya, masyadong cheap ang pabahay dito, yung pamumuhay sa Singapore. Pero nalulungkot po siya. Inuubos niya yung pera ng tatay niya, sige, gumastos ka. Ang pinakauli, sabi niya, mga kaibigan ko, mga kotse nila, magaganda eh. Anong gusto mong gawin? Gusto ko rin, sige, bilhin mo na lang yung gumagawa ng sasakyan. Alam mo ba kung sino may-ari na ng Mercedes-Benz yan? Indonesian. Binili niya para lang sa kanya. May satisfaction ba? Wala. Dahil ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay. Amin po ba? At yun ay makakamtan ng mga magtatagumpay. So, yun. Kailan mangyayari ito? Ito po mga kapatid, asamin natin makasama tayo sa rapture. Ang makakasama po dyan, yung mga naglilingkod at namumuhay, sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya po maraming magugulat. Ang mga iba ay kasama na sa alapap na iwan. No? Ang iba. Kaya po, hiwalay pa rin. Ang Diyos na banal na umakyat sa ikatlong langit, nakita ni Pablo na hindi niya binigyan ng siya ng pahintulot na ilarawan to, ay bababa sa bagong langit at bagong lupa. Dito po yon. Kasama niya ang mga taong binanal. At ang mga hindi binanal, dito sa lawang apoy. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Seryoso ang Diyos kung bakit inihandog niya ang kanyang anak. Para ang mga taong nawalay sa Kanya ay gawin niyang banal sa pamagitan ng banal na Espiritu. Hanggang wakas. Ito mga kapatid, tayo'y lumalakad na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sa araw-araw, dangan niya lamang, samahan natin sa bilang Diyos. Ang iba kasi, Diyos, siya, paglinggo lang. Pero yung ordinary day, hindi kasama ang Diyos. Tapos sasabihin, ligtas, niloloko mo lang ngayong sarili. Nang relihiyon lamang tayo. No? Kaya po, naway ang bawat sa atin ay makasama ng Diyos dahil yun talaga ang plano at layunin niya sa simula't simula pa. Kaya po sabihin, hindi pa naman oras ko. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Yung iba kasi ang katuwiran, saka na lang ako magsiseryoso pag alam kong darating ng Panginoon. Hindi ho. Dapat ngayon, kaya sinabi ng may akda, ngayon na ang araw ng kaligtasan. So ating sumahin, ito ay katulad ng daigdig natin sa kasalukuyan, tutupukin at alisin ng Diyos ang lahat ng kasiraan dito na ginagawa ng tao. Ibabalik dito sa pasimula ng likhain ni Yahweh, wala na rin ang dagat na kinakatakutan. Pangalawa, bababa ang Diyos, no? At lubusang makikipagkasundo sa tao. Siya na ang Diyos niya at siya ay maghaharing kasama nila. Wala nang kasalanan. Muli ang magkakasama ang tao, ng mga tao ang Diyos. Bababa siya, mananahan eh. Kapiling siya ng mga tao, siya ang magiging Diyos nila at sila naman ay bayan niya. Pangatlo, papawiin ng Yahweh natin, ang Panginoon ang lahat ng kalungkutan at kasawian, hindi na ito mararanasan ng mga nailigtas. Kaya po dito po, minsan pa ating balikan, sana'y manariwa sa atin. Tayo po ay marahil na nandito sa sitwasyong ito. Makakaranas tayo ng kapighatian, ng digmaan, ng kagutuman, ng kamatayan. No? Kaya nga po yung sabi nila, yung pandemic, yung COVID-19, pasimula pa lang yun. Meron pang mga darating. Kaya lang ho, ating unawain, kung hindi tayong nabubuhay para sa Diyos, pagdating ng mga kapighatian, kamatayan, tiyak na itatakwil natin ng Diyos. Bakit? Nakatingin lang tayo sa mundong ito. Hindi doon sa kanyang plano at layunin na sa simula't simula pa'y makasamang tao. Kaya po dito po sa walang hanggan, sa bagong daigdig at bagong lupa, langit,
sama-sama tayong titira rito. Hindi ko alam kung mayroon pang bangkal na lugar. No? Hindi ko alam kung mayroon pang paghihiwalay. Basta ang lahat ng tao ron, wala nang paghihirap, kamatayan, wala na rin. No? Pero meron pa rin hong kailangan pong ma-survive sila doon sa eternal life. Mamaya makikita natin. No? So napapansin ko, sabi ni Juan, wala nang templo sa lungsod. Ang nagsisilbing templo roon ay mismo ang Diyos at ang Kordero. Kaya wala na hong temple. So ano ang temple ngayon? Sa ating panahon. So, sino ang templo? Tayo. Tayo templo ng Diyos. Kanyang iglesia at individual. No? So wala nang templo sa bagong daigdig. Maaring literal paglalarawan ito sapagkat di na nakukulong sa templo lamang ang presensya ng Diyos at ng Panginoon. Pinupuno nito yung bagong Jerusalem. Dahil ang mga tao ay katuwang ang kasundo na ng Diyos. Sumusunod na sila sa kalooban ng Diyos. Panglima, hindi makakapasok sa lungsod ang masasama. Hindi ibig sabihin na mayroon pang masama dahil nauna nang itinapon ang masasama sa lawang apoy at asupre. So, wala na eh. Nandun na lahat ng masama eh. So, yun yung pong binasa natin ang pangalawang kamatayan. Ito ang pangalawang kamatayan. Sino ba ang mga papasok doon sa pangalawang kamatayan? So sana'y wala ho sa mga taga-bangkal at sa buo kabuuan ng JF sa ating mga mahal sa buhay. Ano yon? Mga duwag. Hindi yung duwag na hindi ka lumalaban ng suntukan. Yung duwag na hindi mo ipaglaban ng pananampalataya. Sa mga taksil. Ayan. Sino ba yung mga taksil? Alam mo, nakipag-isa ka sa Panginoong Jesus, pero pagdating doon sa mga ibang mga pagdidesisyon, dahil pagtatanggal mo ang sarili mo, hindi pananampalataya mo, magiging taksil siya. Yung nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Sa ating panahon, ang kahalayan ay napakalawak na ng dinarating nito. Ay, yung dinaratnan na sa lahat ng lahi. Mga bata. Kaya po meron pong child lock eh. Sa mga gadgets, sa mga TV. Kasi po talaga hong sobra na yung kahalayan sa ating panahon. Kahit nga ho yung kabanalan ng Diyos, biruin mo kapag mayroong isang batas na gusto hong silang itangi, pero bakit pagdating doon sa pagkilala sa Panginoon, binabastos nila. Gusto nila ng pantay-pantay, pero ang ginagawa nila, pambabastos sa Panginoon. Nakakalungkot. Pero mangyayari sa huling panahon, marami po ang mga papasok dito sa pangalawang kamatayan sapagkat hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Sa mga nakikiapi. Ito, malungkot. Pero may mga mananampalataya na alam nilang sila'y nagsasama, na hindi kasal, pinagpapatuloy nila. Kung wala namang sabit, kausapin nyo lang ako, kakasal ko po kayo ng libre, wala kayong babayaran. Babayaran nyo lang ay yung, siguro, yung lisensya, pero kung nagsasama na kayo ng 5 taon, kailangan nyo lang ng affidavit, kakasal ko kayo. Bakit? Itutuwid natin ang pagsasama ninyo bilang nakipag-isa sa Panginoong Yesus. Kung kayo naman ay may mga sabit na nag-asawa, makipag-usap kayo sa akin at sa mga elder upang mapayuhan kayo ng tamahong payo. Ha? Pero hindi ho tayo nagkukondina. Tanging Diyos ang nagkukondina at tayo ay sisikapin natin ng lahat na hindi makasama doon sa mapupunta sa pangalawang kamatayan. Dahil mahirap pong mapunta riyan sapagkat diyan ay 24/7 na paghihirap. Wala hong kasiyahan dyan. Puro pangangalit ng ngipin at pagmumura sa Diyos. Lalabas sa kanyang mata, sa ilong, sa tenga, sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, lalabas ang mga napakalaking mga uod at ang mga kamay na nagliliyab dahil sila ay nasa lawang apoy. Hindi mamamatay. Pagdurusa sa walang hanggan. Kaya ipangaral ang mabuting balita sapagkat ayaw ng Diyos na mayroong mapahamak.
Seryoso po ang Diyos. Tayo lang sa ating panahon, iniit sa puwera natin, buhay pa naman ako may pagkakataon. May hangganan po yung paghihintay. Dahil ibinibigay na ng Diyos ang lahat ng mga aral upang tayo makapamuhay para sa Kanya. So, Eden, ilog, punong nagbibigay buhay, pansinin ninyo po. Kung paano ang Diyos sa Kanyang plano at layunin na laging merong nagbibigay buhay. Sa panahon na yon, ay meron pong ilog, meron pong punong kahoy na nagbibigay buhay. Bakit meron pati? Samantalang lahat ng mga naligtas ay papahirin ng mga mukha, ay ang mga luha. Sinong mga ito? Nasabi ron, nagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Ano yung sakit nila? Wala nang kamatayan eh. Anong sakit nila? Natatanong niyo po ba kung sino mga ito? Ito yung mga natural people na nabuhay sa millennium. Na hindi sila na-resurrect, na na-rapture. So sila ngayon, para masustain yung eternal life, pupunta sila sa lungsod. Kakain sila ng punong kahoy na nagbibigay. At maging doon sa dahon. So ang sakit doon ay yung to sustain eternal life. Pero yung mga na-rapture, hindi na yon. Ano na sila? Resurrected body na eh. So yung mga pumasok sa millennium, yan po yung nangangailangan ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan. Wala ron makikitang anumang isinumpa ng Diyos doon sa lungsod, no? Trono ng Diyos at ng Kordero, sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. So, makikita nila ang kanyang mukha. So ngayon, di pa natin pwedeng makita dahil sa kanyang kabanalan. Tayo ay di pwede. Si Moises nga, likod lang eh. No? Wala nang gabi. Ayun. Kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng ilaw, ng solar light. Wala na. No? Wala nang flashlight. Liwanag lagi, no? Ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. So, yun. Ang bagong langit at bagong daigdig, ito ay katulad ng daigdig nating sa kasalukuyan. Ito ay hindi katulad, tutupukin at alisin. So, kung meron po kayong kondo, ayan, di bale, natirahan nyo naman. Pero pagdating ho ng pamamahalan ng Panginoon, wala na ho, isa lang. Yung lungsod na galing mula sa langit na bumaba. Yung bagong Jerusalem. No? Tapos, bababa ang Diyos at makakapiling na natin siya. Sayo ay kanyang magiging bayan. Patlo, wala na yung kalungkutan. Hindi na maranasan ng panganib na masagasaan ka sa pedestrian line. Di ba? Minsan sa pedestrian na lang, akala mo, ligtas ka na. Bigla na lang, sapol. Wala ng templo. Ayan, mismo na ang Diyos. Siya na yung pinuno ng bagong Jerusalem. At kasundo na siya ng Diyos. Wala na hong away, wala na hong pulis. Wala na hong judge dyan. Wala na hong akusahan dyan. No? Pansin, ano ninyo? Imagine ninyo. Wala ng bumbero, wala ng sunog. Wala ng tax. BIR, no? Wala na eh, lahat. So, yun ang plano ng Diyos sa simula't simula. Kaya lang hindi makakapasok yung mga masasama. Sila ay doon, 24/7 kasama si Satanas. No? Naroon ang ilog at punong kahoy na nagbibigay buhay mula sa Diyos. Yun. Ito yung sinabi ko na sa inyo, na yung mga natural people na nabuhay sa millennium. Yan. Maging sa pangangaral ni Pablo na ang mga taong nakipag-isa sa kanya ay nga niya kasamang titipunin sa alapaap at makakapiling natin siya magpakailanman. Sabihin nyo nga sa katabi mo, gusto kong makasama ka magpakailanman. Ayan. Amen? So, panghuli, ano bang kauyusang may nilalahad? Makakasama natin ang Diyos at ang Panginoon Jesus magpasawalang hanggan. Yan. Paano po ba ang buhay sa walang hanggan kasama ang Diyos at ang Panginoon Jesus? Ito po ay makatwiran lamang na itanong ng bawat totoong mananampalataya
At ginagawa ang lahat upang sundin ang kalooban ng Panginoon. Ano ang buhay ko doon, aking Ama? Alam niyo po ba, pwede niyong kausapin ng Panginoon. Ama, hindi ko alam kung anong makikahinatnan na yan, pero wala na palang pagluhad dyan. Ano kaya yung paglilingkod ko riyan? Baka may umalingaw ka, anak, maglingkod ka muna dyan sa akin. Magso ka muna. Yan. Marami ka pang mga kaibigan na papuntang impyerno. Bahaginan mo ng mabuting balita ng kaligtasan. Bagamat hindi tayo naliligtas sa pamagin ng ating mga sariling gawa, malinaw na nilolob ng Diyos na lumakad tayo sa Espiritu. Kasi nga, bakit tayo nandito? Kasi kung gusto ng Diyos na iligtas lang tayo, di sana nung tinanggap natin siya, di requiem na, wala na. Bakit tayo nandito? Kasi dapat ang mabuo sa ating isipan na gusto niya ng maraming anak. O yung kaibigan mo, yung magulang mo, kaklase mo, kamag-anak mo, sila ba'y kumikilala sa Diyos? O masaya silang kausap. Pero kung wala silang pagkilala sa Diyos, maaring isumbat pa pagdating ng paghukom. Ba't di mo man lang sinabi sa akin na meron palang kaligtasan? Ba't di ka man lang umimik na pinakilala mo ang Panginoong Hesus sa akin? Yun po yung pagsisisihan. Ligtas ka nga pero nakikita mo ang anak mo, asawa mo, magulang mo, na sila'y naghihirap sa walang hanggang pagdurusa. Tapos ikaw ay ligtas? Maatim niyo po ba yun, mga kapatid? Di po nagbibiro ang Panginoon. Kaya tayo namumuhay sa Espiritu, sundin ang kanyang kalooban, dahil sa kanyang naisin na magre-reflect sa buhay natin na merong Diyos ang taong ito. Na ikaw ay isang halimbawa na sa kabila ng hirap ng buhay, banaag pa rin sa iyo ang kapayapaan. Walang maririnig sa iyong pagrereklamo, kundi at pasasalamat sa Diyos. Tahimik na budhi na alam mong merong Diyos na kumakalinga sa iyo. Hindi ka man, wala ka man ng lahat ng bagay na kinahumalingan ng sanlibutan. Pero meron kang yaman ng Diyos. At yun, ang Panginoong Jesus, na nag-alay na kanyang buhay para maging anak ka at makasama niya sa walang hanggan. Yun. Tayo ay maghahari magpakailanman. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pinasisilip ng Diyos yung mga raptured saint na kasama siyang maghahari. So, mga kapatid, kung naghahari ang Panginoong Yesus sa buhay natin, ano yung buhay natin sa mundong ito? Totoo bang tayo'y binago ng Diyos, na nasasalamin, na tayo'y binago? Hindi tayo nagiging palaaway, hindi na tayo magiging kinakakatisuran, hindi na tayo pinagmumulan ng mga pagkakabahabagi, hindi na tayo miyembro ng mga test, wala na. Tapos na tayo ay nagiging matulungin, at tayo ay nakikitaan ng kaamuan, ng handang tumulong sa mga nangangailangan. Yun yung nais ng Diyos habang tayo nabubuhay. At sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So tayo po'y tinawag ng pari, kaya po sa amin pong devotion, mga kabataan, kung kayo po ay, ang klase nyo naman ay kung halimbawa alas 10, ang tulog nyo ay gising nyo alas 9, baka pwede kayong magising ng madaling araw, alas 5 para ho. Alam mo ang magiging buhay mo, na merong yaman ng salita ng Diyos na ibabangga mo ang lahat ng bibigay sa iyo ng sanlibutan. Pabor lang sa inyo. Kung gusto po ninyong tunay na gusto nating mahalin ng Diyos, wag lang hong reliyon. Mahalin natin siya sa pagsasakripisyo. Gusto kong mauna sa kaisipan ko ang mga salita mo upang hindi ako magkasala sa iyo. Yun ang sabi ng Biblia. So, yun. Hindi na natin ipapakita to. Yan. So, makakamtan ng ang kurunang nakalaan sa mga matuwid. Hindi lang sa kanya, kay Pablo, kundi
sa lahat ng mga nananabik sa kanyang pagbabalik. So buhay po ba ang pagbabalik ng Panginoon Yesus sa ating mga buhay? Yan. Makikilala ang uri ng bawat isa sa araw ng paghukom. Kaya po, ang motibo. Tayo ba'y sumusunod dahil sa gusto nating pagpalain tayo ng Diyos? O tayo kumikilos at sumusunod sapagkat minamahal natin ang Diyos? Kung tayo'y nagtatayo ng anumang mga bagay sa mundong ito, hindi gamit ang kahoy, damo, dayam, kundi mga kagamitang ginto, pilak at mahalagang bato na kailangan ng sakripisyo. Hindi po tayo naglilingkod ng basta lang gusto natin. Naglilingkod tayo dahil ito ang gusto ng Diyos. Labag lagi sa ating kalooban ang kalooban ng Diyos. Pero kailangan maghari sa atin at mamuhay tayo sa Espiritu sapagkat nakalaan ang lahat ng ito bilang mananagumpay. Hindi lang mananagumpay kundi more than mananagumpay, conqueror. Mayroong sayang at mayroong hindi sayang sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga tayo ay magbibigay sulit kung masama at mabuti ang ating ginawa sa Panginoon. So, yan. Pasinin niyo ito ha. Pasilip sa ating mangyayari sa huling panahon. 1,000 years o beyond doon sa paghahari na. May katarungan, may katapatan, maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero, may higa ang leopardo sa tabi ng batang kambing, kasama manghinain ang guya at ang batang leon. Pansinin nyo, ang guya. Ngayon, anong ginagawa ng leon? Kinakain. Oh. Ang mag-aalaga sa kanila, isang batang paslit. Ang mag-aalaga sa leon, leopardo, si Naomi. Oh, sila, mga alaga nila, yung pagdudukot sila, cobra, ganda ng cobra. Bakit? Ay, wala na ho. Ang Eden, yung original, hindi nang gagawin. Ang baka at oso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay mahigang magkakatabi, ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Anong kinakain ng leon? Karneng baboy, karneng lahat, di ba? Pero yon, darating ang panahon, luntian, katulad ng baka. So, gusto mong mag-alagang apo mo ng leon? Ay ngayon, inaalagaan yung mga leon, pero sinasakmal sila. May takot sila. Ako, hindi ako naniniwala ako na may mga alagang mga ganyang mababangis. May takot pa rin yan. Meron yang isang na alaga niyang aso, sinakmal siya rito di ba? So, yung buhay na makatarungan, maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga. Yun, gagapang ang anak mo, tapos kukunin yung nasa ngayon, anong ahas? Pag makakita ka lang ng ganito kalit na ahas, anong gagawin mo? Takot, talaga namang. Kung ilalabang ka lang naman sa track and field, para panalo ka, no? So, walang mananakit o mamiminsala. Ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh kung paano ang karagatan ay napupuno ng tubig. So, yun, ang plano ng Diyos. Nakikita natin na gusto niya payapa ang lahat. Gusto ng Diyos, kahit nandito tayo, na-exercise na natin ang kanyang pagiging anak. Kagalakan, kahit mahirap ang buhay, masaya kang hinaharap ito, na hindi ka natitigatig sa mga problemang dumarating sa iyo dahil alam mong meron kang Diyos. Amen po ba? So, hindi ho sayang ang buhay ng merong Diyos. At katunayan po niyan kung ano ka ngayon, mga kapatid. So, huwag lang ho tayong sumablay na sa kapagod ng buhay ang tayo bumitaw sa Panginoon. Kapit lang. Dahil hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen po? So, yan. Binasa na natin yan. So, wala nang masama, sabi ron. Wala nang makakapinsala o anumang masama sa panahon na yan. So, gusto nating mag-alaga ng mga leon, oso, leopard, mangyayari yan. Pero sa ngayon, mag-ingat ka dahil alam nyo po ba, kahit dila, wag po kayong, sabi po ng wag kayong magpapadila sa mga sanggol, sa mga bata, kahit alaga nyong aso, pusa. Dahil yan po ay wala pa sa panahon
na kung saan ay kasama na natin silang kasama sa ating paghahari sa mundong ito. Wala pa ho yun na wala ng mikrobyo. Ay ngayon ho, sabi nga pag ilagay nyo sa lente, sa tawag doon, microscope, daming mga bulate, daming mga bakterya. So eto, sabi pa nga nung isang vlogger, ang sipilyo raw natin binubuo ng millions of germs. O kailangan bago ka magsipilyo, ibabad mo sa mainit na tubig, saka mo lalagyan ng toothpaste. Tapos saka ka magsisipilyo. Bago mo iligpit, kailangan basahin mo, ay ano mo ng mainit, sterilize mo, saka mo ibalik. Pag gagamitin mo ulit, sterilize mo ulit. Pero salamat po sa Diyos. Dahil ang ating buong pagkatao ay kayang labanan anumang bakterya meron ang mundong ito. Amen? Kaya ho yung sobra hong ingat din sa katawan, maigi po yun. Pero aking sabihin na ang Diyos mabuti ang pagkalikas sa atin. Kung ikaw ay nag-LBM, bakit ka nag-LBM? Lumalaban ang iyong tawag doon? Immune system. Labanan ang bakterya sa loob ng katawan. Kaya hindi pwedeng mag-imodium ka. Ang ano mo lang doon, ano ba yun? Pukari. Pukari sweat. Pag inom. O halimbawa, ang ikaw ay may lagnat. Kung lagnat laki lang naman yan ay defense mechanism ng ating katawan. Sipon din. Bakit? Ang sipon ay kinukulong niya ang bakterya para hindi maminsala sa buong katawan mo. O di ba, mga itinuturo ng vlogger yan eh. O bakit pag ikaw ay nahihigad, nagre-react ang balat mo? Nagkakaroon ka ng pantal. Mayroong defense mechanism. O bakit pag meron kang sugat, may kulani ka? Defense mechanism. Yan yung pagkalikas sa atin ng Diyos. Kaya po tayo dapat matulog ng tama. Kasi sa pagtulog ng tama, inaayos ang ating buong pagkatao. Kaya kailangan ng pahinga. Ano ba ang kayusang inilalahad? Maghari ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Hesus at ng lahat ng mga hinirang. Makakasama natin ang Diyos at ang Panginoon Hesus magpasawalang hanggan. Sa ating pagtatapos, mga minamahal kong kapatid, anong sabi? Katatag kayo at huwag matinag. Pag may lindol, matitinag ka, di mo ba? So ano man hong pagyanig sa buhay ng tao, kung tama ang pundasyon ng buhay natin, nakikinig tayo, sinusunod natin ang kanyang kalooban, tiyak kung tayo'y makakarating hanggang wakas sa palayunin ng Diyos. Dahil alam ninyo, hindi masayang ang inyong paghirap para sa Kanya. Pagdating ng wakas, matatanto ng lahat kung alin ang tunay na mahalaga, magbubunyi ang mga tumaya sa Panginoong Hesus at namuhay at naglingkot ng nararapat. Magsisi naman ang mga nagsarili o kaya ay ikinulong lamang sa pangrelihiyon ng kanilang pagkakristyano. Magsisi naman. So kung ikaw ay Kristiyano, nagsasabing, I am a born again, pero hindi ka nakikilahok sa iglesia, ayaw mong magpa-train, ayaw mong dumalo sa mga Bible study, ayaw mong baguhin ang buhay mo, paano masasabing Kristiyano ka? Paano ka ngayon aasam nang ikaw ay makakasama sa buhay na walang hanggang? Kung dito pa lang, di na natin nasasanay ang buhay para sa Diyos. Di po pwede hong ang pangrelihiyon na makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Di po pwede yun. Kaya po, nagkamali ang mga unang kanluraning turo sa atin na tanggapin mo ang Panginoon, ligtas ka. Hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Marami ang tatalikod sapagkat hindi nila tinanggap ang kanilang pinakinggang aral at isinagbuhay ito. Kaya po masakit mang sabihin, hindi lahat ng mga taga-JF Bangkal, kung titingnan sa lente ng ating mga mata, ng bawat isa sa atin, ay hindi namumuhay para sa Diyos. Wala akong karapatang sabihin sa inyong ligtas ka. Pero ipakita mo naman ang buhay mong binago ka ng Diyos. Dahil yon ang katibayan na ikaw ay sumasa Diyos. Amen po ba? Hindi ko alam ang buhay nyo, pero alam ng Diyos. Pero bilang pong pastor, bilang pong nangangalaga sa inyong pananampalataya, makilaho kayo sa kanyang katawan
Dahil dito lamang sa iglesia, saan mang, basta iglesia hong nangangaral patungkol sa Panginoon Yesus. Dito ka huhubugin, huhulmain, tatapyasin ang inyong mga mangaling pag-uugali, pagmamataas upang ikaw ay maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Upang dumating man ang mga mabibigat na mapagsubok sa buhay, alam mong tinatayuan mo na binago ka ng Diyos. Na kaya mong harapin ito sapagkat alam mong ang Diyos ay sumasayo. Amin po ba? So, ito lamang po ang tunay na pagliligtas. Sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia, na kanya hong kakaungin pagdating ng wakas upang makasama sa walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.